Puro tamang hinala ang mga hinayupak, eh. Duran-duran pa bangag, yan ang ang pagtitipid. Mahal yata si Taylor Swift. Salamat Tay Amik. Juan Junior Dagami, yung puno mo pala ang tumawag kay Trump feeling close. Million kasi bayad sa Tuadcom every hearing nila. Hindi gumagastos po ng magastos po yung pag i-imbestiga na yan. Eh. Bakit hindi nyo na lang po yan i-donate? Ito mga Tuadcom, hindi nakaranas ng galit ng taong bayan. Kung sa ibang bansa yan, meron na nangyaring masama sa kanila. Gawin nilang diktador style. Alam nyo, tsaka palag sila na palag. Ngayon lang sila na banata ng gusto ng mga taga na mga vlogger. Tawag nga sa inyo, yung mga sa inyo, ang tawag sa inyo mga troll eh. Troll daw kayo lahat eh. Lahat ng mga nagko-comment daw sa kanilang mga Facebook, panay daw kayo troll. Gusto pa ni Garin pati Land Bank tinanong ano yung sinakyan ni Acosta nung nag-withdraw. Dapat magtitipid, wag mag-invite si Martin Rivera. Yun nga, nakita ko pa na sa duffel bag lang daw nakalagay. Anong connect po nun? Pati pag pinaglagyan mo, pag nilagay sa hindi ko po makuha eh kung saan lang nilagay. Bakit usapin? Pag nilagay ba yan sa isang bag, nanakawin niya kasi dito nakalagay. Pero pag nilagay sa sako, hindi yan hindi ko makuha yung hindi ko makuha yung logic na kung saan nilagay. Alam nyo, yun yung problema eh. Baka kasi experience ng mga congressman na pag dito nilagay, nanakawin. Baka may koda sila eh, no? Na pag ang binigay sa yung pera ay nakalagay. Pwede mong ibulsa. Tapos ina-apply nila para sa lahat. hindi ko talaga makuha magets minsan. Yun pa, yung bayaran-bayaran. Hindi kaya personal experience nyo yan, Dan Fernandez, yung kasasabi nyo na bayaran kami, no? Hindi kaya personal experience mo yan na porket binabayaran ka, binabayaran na rin kami? Huwag mong kami pagbintangan na binabayaran. Kung ikaw, experience mo yan, kada salita mo, may bayad. Ang taong bayan din naghinala sa Tuadcom na magna sila. Sila nga nagsasayang ng pera sa kakahearing nila. Yun nga po, huwag kayong mag-hearing. Tapos lahat ng gagastosin nyo sa hearing, yun yung i-donate nyo. Magpakita kayo ng, alam nyo, pinakamaganda nyo, Huadcom, tsaka tong isa pa, yung kay Chua. Pinakamagandang announcement na magagawa nyo, ititigil na po muna namin yung mga hearing at eto pong mga magagastos dapat sa hearing, i-donate namin, magpapalakpakan pa kami. Ako na nahiya sa kakapalan ng mukha ng Quadcom. Wala na sila eh. Tapos pag magbintang, wagas eh. Mga bayaran lang daw tayong lahat. Yung mga nagko-comment kayo sa mga page, binubugbog nyo sila. Bayad daw kasi kayo. Tanong, sino nagbabayad? Si Martin? Si Martin tsaka si Kulang maraming pera rito sa Pilipinas eh. Si Martin na nagbabayad para siraan kayo. Kahit kayo, hindi kayo naniniwala na nagbabayad si Duterte, di ba? Anong ibabayad ni Duterte sa akin? Mas maganda pa bahay ko dito sa Amerika at sa Pilipinas. Correct. Kaya walang maniwala sa inyo eh. Na may 2 bilyon si Duterte. Di ba? Napaka-practical nung sinabi nung isa. Kung meron siyang bilyon-bilyon na pera, 80 anyos niyan siya. Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin siyang mahirap. Tindi nyo naman. Sobra naman pagpapanggap yan. Di ba? Imagine niyo po kung totoo yung binibinta. Kasi sa totoo, kaya ang hirap paniwalaan ni Trillanes at ng mga katulad niya na nagbibintang. Nagpapanggap si Duterte na mahirap? Talaga? Para saan? Para kanino yung pagpapanggap niya na mahirap siya? Retirado na siya. Wala na siya eh.
No limit hanger, sir. Tinanong ako ni Dagami Jr. kung sino kuno ang puno niya. Boss Badong, sayang at hindi na ituloy ang Mindanao Railway ni Bongbong. Kahit gustuhin pong ituloy, wala pong magpopondo. Yun po eh. Pero may nabasa naman ako, nagkwenta-kwenta rin ako eh. Alam niyo po ba ang inaaksaya natin na ayuda? Yung ayuda po na ano, 'di ba? Ang kantyaw po talaga ngayon ng mga tao rito kala Martin ganito eh. Bumabaha ng ayuda sa mga walang baha. Yung mga baha, humihingi po na ayuda. Sa mga ABS-CBN, sila na lang bahala. Mga ABS-CBN tsaka GMA Foundation na lang. Eh tandaan po ninyo, kada yung foundation na yan, halimbawa po, ngayon sila nang hingi. Akala nyo ba ngayon nila gagastosin lahat yan? Hindi po. Ipon sa foundation yan. Nagdo-donate kayo sa foundation, hindi po yan lahat ng dinonate nyo ngayon. Bibigay nila ngayon. Hindi po. Pondo po yan ng foundation. Bakit po may mga foundation pan tutulong kung ang dami nyo naman pinamimigay sa mga mall, sa Davao? Ilang kilo daw? 35M, sabi ni Garin, pati yung tinanong. No limit ang reserve. Ang tiyaga nyo. Yun yung na-realize ko, ang tiyaga nyo. Ang tiyaga nyo silang panoorin. Hindi kasi matanggap na marami talagang taong ayaw sa pinaggagawa nila sa Quadcom. Yung mga dilawan nga, ganyan. Din, nasaan silang. Ang Quadcom parang nasa kanto ng mga tambay. Tinupad ng Quadcom, makabayad black at iba pang tiwaling politiko ang kanilang sinumpahan maging public servant. Correct. Dati, nagdo-donate pa ako sa ABS-CBN Foundation. Dito na lang kayo sa akin mag-donate. Wala kayong mahita. Magpakape na lang kayo, wala kayong mahita. O di at least, alam nyo na wala kayong mahita. Walang mapupuntahan niya. Ano yung sinasabi ni Bangag sa isang interview, yung kang day. Rapper ba siya? O baka naman lang una sa... Gendo Casimiro, ayon kay Franz Castro, puro nakakatawa ang pagmumukha niya. Nakakagalit yung pambababoy nila kay BP Sara. Sana kapag kumidlat, sana tamaan sila ng masunog na sila. At ang resulta po ng kanilang pambababoy kay BP Sara, number 1 pa rin. At ang kanilang pinoprotektahan, yung ambisyosong si Martin, kulelat pa rin. Nakakagalit yung yan. Bakit naman magdo-donate pa ang taong bayan? Nasaan 500 billion na ayuda? Pinamimigay nga po sa mga walang baha. Pinamimigay po sa walang baha. Ang 500 billion na ayuda para lang ba yan sa eleksyon? Yan. Ang maraming katanungan na dapat masagot ng mga inampalan. Nagpapanggap si Dadigs, kung may pera si Daddy Diggs, di sana nagpunta na dito sa Amerika para magpagamot. O kaya sa Singapore. Gayahin mo si Abalos nang sabihin niya kay Alice ko na, ikaw talaga. Ikaw talaga, Alice. ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Kaya natin mga landiin. ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Parang may gigil no? May gigil. Biglang nabako yung ano yung ano no. Hindi. Ganun talaga. Akala nyo nanloloko ko. Ganun talaga niya sinabi yun. Ikaw pala si Alice? Ganun po, mismo. Ikaw talaga. Parang gigil na gigil siya na, halika nga rito. Halika na nga rito. Nakyutan eh.
Kung may bilyon si PRRD, wala sanang Quadcom, binayaran na sana silang lahat ng crooks ng HOR. Nagandahan si Abalos Jr. kaya nakita niyo naman, may kumakalat na picture ni Abalos kasama yung magandang chiching. Pero napanood ko po yung regarding sa railway, pero hindi naman nababalita sa TV. I don't know kung nabalita na. Bakit naman po nila ibabalik? Ang ating po media ay para lang pabor lang po sa kaya lang po nila nababalita yung katulad ngayon. Nagpa-interview si BP Sara, 'di ba? Ang mga sinabi lang nila na yung kumakalat lang yung mga wala rin yung sa sinabi ni Sara na yung hindi tinuloy ni BBM yung wala yung continuity, yung bill. Sara Duterte next president. Tagline niya ni Ted Filon, lagi ikaw talaga. Ayan ba? Tagline ba yan? May kalandian ng boses ni Abalos, mukhang tahimik yata mundo ni Abalos. Alam niyo naman, Ruru, banban na umakting yan si Abalos. Sana maibalik ang tiwala ng taong bayan sa PTV. Paano mababalik naroon si Mike Abe. Si Mike Abe yata. Leonida Reyes. Tip 2. Ngayon Quacom at Castro ang staff ni BP Sara. Kung si Tatay Digong yan, pagtatanungan na naman sila. Gustong hilahura niya ba? Hilahura. Nung panahon ni Duterte, sumikat ang PTV4. Yan. Si Abalos ang example ng DOM. Pakisabi kay Abalos, boss, butakal siya. Sabi ko. Ano ibig sabihin ng butakal? Abalos, never zero sa OFW yan. Never. Abalos, never. Kala ko never zero. Wala ka ng balita, boss, sa mga pari, gaya ni Father Nongnong. Tahimik na ba talaga sila? Oo nga Takan-taka nga ako rito sa mga kaparian Bakit nung panahon ni Tatay Digong, wala kayong nakikitang problema ngayon, mga father? Father! Mayroon 2 pari na binatikos ang pamumuno ni PBBM. Tapos isang bishop naman na nanawagan sana mabalik na daw ang mga Duterte. Ayan yung kasama sa may isog dati. Di ba ang ingay ng mga pari noong panahon ni FPRRD, bakit ngayon nakakabingi ang katahimikan nila? Ang unang gawin ni Abalos pag manalo at si Marcos iba pa ka. Huwag kang mabibigla, Boss Buds. Pag may biglang kumausap sa'yo sa BGC, nang ikaw pala si Badong, ikaw talaga, ako yun. Chris Arcane. Si Chris Arcane. Ikaw pala si Badong, ikaw talaga. Boss, miss ko na si Baba Reyes. Kaya nangyari yun. Baka siya na yung boss chief ng mga Siya na yung pumalit kay Joma, hindi kaya? Nawala Si Father Siano sa Cebu, nagparinig sa mga BBM admin. Attorney Zuleika Lopez, laban lang ma'am. Hindi magwawagi ang mga demonyo dyan sa HOR. Tahimik po yung mga kandidato nila, sigurado po na po yan. Baka hinaasa pa ni Baba Reyes yung baba niya para ready na siya sa rally. Baka naman may mataas na papel niya, no? Tahimik ang mga damaso, kala nila nakibangag ang taong yaman ni FEM. JC Neymar, no. Nawala na yan si Baba Reyes.